David, bilisan mo, mahinang bulong ng kanyang ina habang hinihila siya papalapit sa pintuan ng lumang kamalig. Ang malamig na hangin ng gabi ay parang mga daliring gumagapang sa kanyang batok, habang nagmamadali silang sumuot sa madilim na lagusan ng bahay ng isang estranghero. Ilang beses na nilang ginawa ito, magkubli, maghintay, magdasal na hindi sila mapansin ng mga sundalo. Sa murang edad na 8, natutunan na ni David kung paano maging tahimik na parang multo. Minsan, sa gitna ng mahahabang gabi, naririnig niya ang hinaing ng kanyang ina habang pinipigil ang luha. Bukas, David, bukas ay magiging mas ligtas tayo, bulong nito, pilit na ipinaparamdam ang pag-asa kahit na alam nilang wala talagang katiyakan. Ngunit isang gabi, bigla ang lahat, mga yabag, sigaw, putok ng baril. Tinakpan ng ina ni David ang kanyang bibig, halos walang tunog na lumalabas. Nakita niyang tumingin ang ama sa kanila, may ibinulong na salitang hindi na unawaan ni David, bago ito dinakip ng mga anino. Walang nagpaalam. Sa sandaling iyon, parang tumigil ang mundo para kay David. Kinabukasan, hindi na bumalik ang kanyang mga magulang. Isang matandang babae, si Frau Ingrid, ang lumapit sa kanya. David, halika. Ligtas ka sa akin, mahina nitong sabi. Nanginginig si David ngunit sumama siya, wala na rin siyang ibang pagpipilian. Naging parang ulap na lamang ang mga araw, palipat-lipat sila ng mga taguan, kamalig, atik, minsan sa ilalim pa ng sahig, minsan sa likod ng mga basurahan. Walang mag-iingay, walang umiiyak, laging paalala ni Frau Ingrid. Nasa ilalim sila ng panganib sa bawat saglit. Naririnig ni David ang malalakas na yabag sa labas, ang mga sumisigaw ng salitang Jude, na punang galit. Isang gabi, habang nakasilip siya sa bitak ng dingding, nasulyapan niya ang isang batang lalaki na tinadyakan ng sundalo. Napapikit siya, pilit nilulunok ang sakit at takot. Dumaan ang mga linggo. Madalas na walang laman ang tiyan ni David. Tinitiis niya ang gutom, ang malamig na hangin, ang matinding pangungulila. Tuwing gabi, iniisip niya ang yakap ng kanyang ina, ang tinig ng kanyang ama na kumakanta bago siya matulog. Pero unti-unting nilalamon ng dilim ang mga alaala. Isang umaga, nagising siya sa mahigpit na yakap ni Frau Ingrid. David, tapos na ang digmaan. May bago kang pupuntahan. Hindi niya maintindihan paano natatapos ang isang digmaan at paano nagsisimula ang buhay pagkatapos. Hindi na niya nakita muli ang kanyang mga magulang. Ang pangalan nila ay binubulong na lang sa kanyang dasal tuwing gabi. Sinamahan siya ni Frau Ingrid sa isang lumang ospital kung saan puno ng mga batang tulad niya, walang magulang, walang tirahan, puro sugat at takot sa mga mata. May kakausap sa iyo bukas, sabi ng nurse, hinahaplos ang buhok niya. Sa unang pagkakataon, may nakangiti sa kanya, ngunit hindi pa rin niya magawang ngumiti pabalik. David, gusto mo bang malaman kung saan ka dadalhin? Tanong ng isang lalaking may itim na kwintas na may krus. Tumango siya, bagamat hindi talaga niya alam kung anong sagot ang dapat ibigay. Malayo ito, patuloy ng lalaki. Sa isang bansang mainit, maraming puno, at ang mga tao ay mababait. Pwede po bang makita ko uli ang mga magulang ko doon? Tanong ni David, halos pabulong. Natigilan ang lalaki, saglit na tumingin sa malayo bago sumagot. Hindi ko alam, anak. Pero gusto kong may pagkakataon kang maging masaya. Kinabukasan, isinakay siya sa isang truck kasama ang iba pang batang hindi niya kilala. Naglakbay sila sa loob ng ilang araw, walang masyadong pagkain, mahigpit ang bantay, malamig ang gabi. Kapag gabi, pinakikinggan niya ang tahimik na iyak ng mga bata, iyong mga boses na parang hangin lang, marupok at mabilis maglaho. Pagdating nila sa isang malaking daungan, nagulat si David sa laki ng barkong magdadala sa kanila. May amoy alat sa hangin at mga sigol na palipad-lipad. Pinagmasdan niya ang dagat, malawak, parang walang katapusan. Napapikit siya, pilit na iniisip kung saan siya dadalhin. Wala siyang bitbit kundi isang lumang laruan na gawa ng ama niya at isang lumang panyo ng ina. Sa barko, may mga batang umiiyak, may natutulog, may nakatitig lang sa kawalan. Ilang beses siyang tinanong ng mga volunteer kung gusto niyang kumain, pero kadalasan, hindi niya magawang sumagot. Nanatili siyang nakaupo sa sulok, pinagmamasdan ang alon, umaasang may sagot siyang mahahanap sa bawat hampas ng tubig sa gilid ng barko. Isang gabi, nilapitan siya ni Frau Ingrid sa deck. David, pagdating natin doon, hindi mo na ako makakasama. Pero hindi ka mag-iisa. Napakunot ang noo ni David, natakot na naman siyang iwan. May susundo sa'yo. Mabait sila. Basta, tandaan mo, maging matatag ka, anak. Hindi ko po kaya.
Natatakot po ako, mahina niyang bulong, nanginginig ang tinig. Hinaplos ni Frau Ingrid ang ulo niya, may luha na sa kanyang mata. Minsan, David, kailangan natin harapin ang hindi natin naintindihan. Pero hindi ibig sabihin nun ay mag-isa tayo. May mga taong handang magmahal kahit hindi tayo kadugo. Hindi na siya sumagot. Sa gabing iyon, nakatulog siya sa tabi ni Frau Ingrid, mahigpit ang hawak sa panyo ng ina. Bago pumikit, bumulong siya sa hangin, "Mama, Papa, asan na po kayo?" Hindi niya alam kung kailan niya uli maririnig ang kanilang tinig, o kung mararamdaman pa niyang tunay siyang ligtas. Ngunit unti-unti, ang takot ay napapalitan ng kakaibang kaba, na parang may bagong simula na paparating. Kinabukasan, naramdaman niyang huminto ang barko. Nagkagulo ang mga tao, may mga sumisigaw ng lupa, at malapit na. Tumingin siya sa bintana at sa unang pagkakataon, nakita niya ang tanawin ng isang kakaibang mundo, mga punong niyog, mainit na araw, at mga taong nakangiti kahit hindi niya maintindihan ang salita nila. Ang amoy ng dagat at bagong lutuin, ang ingay ng palengke, ang tunog ng gitara sa malayo, lahat ay bago para kay David. Pero sa likod ng bawat ngiti ng estranghero, may tanong pa rin, may puwang kaya ako dito? Habang dahan-dahan silang bumababa sa barko, ramdam niyang naiwan na ang lumang buhay sa likod, kasabay ng malamig na hangin ng Europa at ng mga anino ng nakaraan. Wala siyang alam tungkol sa susunod na kabanata ng buhay niya, maliban sa isang bagay, wala na siyang babalikan, kaya't kailangan niyang subukang magpatuloy. Sa ilalim ng matinding sikat ng araw, humawak siya sa kamay ng isang volunteer, hinila siya papalapit sa grupo ng mga Pilipino na naghihintay sa kanila. May isang babaeng nakabestida, mga matay malambing, na lumapit sa kanya. Inabot nito ang isang mangkok na mainit at mabango. "Anak, ligtas ka na ngayon," malumanay nitong sabi. Hindi na intindihan ni David ang salita, pero naramdaman niya ang bigat ng salita, parang yakap na hindi niya alam na hinahanap niya. Sa puntong iyon, nagsimula ng mabura ang anino ng nakaraan. Unti-unti, sumisilip ang liwanag ng isang panibagong buhay, sa isang bayang hindi niya kilala, sa mga bisig ng mga taong handang tawagin siyang anak. Ang tunog ng dagat ay parang umuugong na awitin, paulit-ulit, sumasabay sa bawat pintig ng puso ni David habang nakaupo siya sa gilid ng barko. Sa bawat hampas ng alon, naaalala niya ang huling gabi kasama si Frau Ingrid. Isang halik sa noo, isang mahigpit na yakap, at pagkatapos, wala na. Naiwan siyang mag-isa, kinakabahan, ngunit pinipilit na huwag ipakita ang takot. Magiging maayos ang lahat, paulit-ulit niyang bulong sa sarili, bagamat hindi niya alam kung totoo nga. Ang biyahe ay mahaba, at para kay David, parang walang katapusan. Ilang araw silang naglayag, tinataboy ng malamig na hangin at maalat na amoy ng dagat. Sa bawat agos, lumalayo siya sa Europa, sa mga nawalang magulang, sa mga pangakong hindi natupad. Madalas, nagigising siya sa gabi, nananaginip ng mga aninong nagtatago sa dilim, o ng tinig ng ina na tinatawag ang pangalan niya sa malayo. Kasama niya ang iba pang batang tulad niya, mga matay puno ng pagod, ilang tulog, ilang nakangiti, ngunit karamihan, tahimik na lamang. Minsan, may umiiyak kapag gabi, hinahanap ang nanay o tatay na hindi nababalik. Sa ganitong mga sandali, nararamdaman ni David ang bigat ng mundo. Gusto niyang yakapin ang bawat iyak, pero hindi niya alam kung paano. Kaya tahimik niyang nilalabas ang lumang panyo mula sa bulsa, ang huling alaala ng kanyang ina, at pinupunasan ang sariling luha. Tuwing umaga, sinusubukan ng mga volunteer na pasayahin ang mga bata. May magdadala ng tinapay at gatas, may nagtuturo ng mga laro, may isa pang nakangiti at nagkukwento ng mga kwento tungkol sa bansang kanilang pupuntahan. Ang Pilipinas ay mainit, maraming prutas at palaging may araw, kwento ng isang babae, sabay pakita ng larawan ng mga puno ng niyog at mga batang naglalaro sa dagat. Si David ay tahimik lang na nakikinig. Hindi niya maintindihan ang ilan sa mga salita, pero parang may musika ang paraan ng pagkakasabi. Tinanong siya ng isang volunteer, "Excited ka ba, David?" Napatingin siya, saglit na nag-isip, saka dahan-dahang tumango. Pero sa totoo lang, ang puso niya ay puno ng kaba. Ano nga ba ang itsura ng buhay sa lugar na yon? May tatanggap ba sa kanya? Habang tumatagal ang biyahe, napapansin niya ang kakaibang mga ugali ng mga Pilipino sa barko, mahilig silang magbahagi ng pagkain, kahit maliit lang ang baon. Isang hapon, may lumapit na batang Pilipino, may hawak na saging, ngumiti kay David at inabot ito. "For you," mahina nitong sabi, sabay turo sa sarili, "Ako si Mateo." Hindi agad sumagot si David.
Inamoy niya ang saging, kinagat, at sa unang pagkakataon, napangiti siya. Maliit na bagay, ngunit ramdam niyang may nagbubukas na bagong pinto. Sa gabi, maririnig ni David ang mga awitin, hindi pamilyar, parang may sayaw ang bawat salita. May isang matandang lalaking Pilipino, may dalang gitara, na madalas umupo sa gilid ng barko at tumugtog. Minsan, lumalapit ang ibang bata at sumasabay sa kanta. Si David, bagamat hindi sumasali, ay tahimik na nakikinig, hinahayaan ang musika na palambutin ang malamig niyang gabi. Lumipas ang ilang linggo. Lalong humaba ang buhok ni David, lalo siyang pumayat, ngunit unti-unting nasasanay sa bawat araw ng paghihintay. Minsan, nagkaroon ng malakas na bagyo, malalakas na alon, hangin, at ulan na parang bubutas ng barko. May ilang bata ang natakot, nagyakapan, at may umiiyak. Isang volunteer ang lumapit, nilapitan si David, at mahigpit na niyakap ang bata. Walang mangyayari sa atin. Tiwala ka lang. Hindi man niya maintindihan ang lahat ng salita, ngunit dama niya ang init at sinseridad. Isang umaga, sumigaw ang kapitan ng barko, malapit na tayo. Nagkagulo ang lahat. Mula sa bintana, nakita ni David ang pulo, berde, maliwanag, maraming maliliit na bahay, mga tao sa tabing dagat. Parang isang panaginip na hindi niya maintindihan. Ang dami ng kulay ng mga bata na tumatakbo, ng mga babae at lalaking naghihintay. Habang papalapit sila sa pantalan, ramdam ni David ang halo-halong emosyon, takot, saya, kaba, at kaunting pag-asa. Isang volunteer ang humawak sa kanyang balikat, umiti at bumulong, "Ito na, anak. Ang bagong simula mo." Hawak-hawak pa rin niya ang lumang panyo ng ina, pinilit niyang umiti. Pagbaba nila sa barko, bumungad sa kanya ang init ng araw, hindi tulad ng malamig na hangin ng Europa. Mainit, malagkit, at buhay na buhay ang paligid. Naririnig niya ang ingay ng palengke, ang tawanan ng mga bata, ang malalambing na boses ng mga nagtitinda. "Kain na," sigaw ng isang ale habang tinatawag ang anak. Hindi alam ni David kung ano ang ibig sabihin ng kain na, ngunit napansin niyang lahat ng tao ay masiglang kumakain, nagtatawanan, at parang walang iniindang bigat. Sa gilid, may mga batang naglalaro ng bola, may mga nag-aalok ng prutas. Isang batang babae, si Lani, ang lumapit sa kanya, may dalang mangga. "Tikman mo," sabi nito, sabay abot ng hinog na mangga. Napatingin si David, nag-aalanganin, ngunit mumiti si Lani at kinagat din ang sariling prutas. Unti-unting bumitaw si David sa kaba, kinagat ang mangga, at nalasahan ang tamis na bago sa kanya. Napatawa si Lani, "Masarap, di ba?" Tumango siya, kahit hindi pa sanay magsalita sa bagong wika. May isa pang babae, may hawak na pamaypay, ang lumapit. "Bago ka lang dito? Anak ka ba ng isa sa mga bagong dating?" tanong nito sa volunteer. Ipinaliwanag ng volunteer sa Tagalog na si David ay isang batang galing sa Europa, walang magulang, at inilipat sa Pilipinas upang maghanap ng bagong buhay. Nilapitan siya ng babae, hinaplos ang ulo niya, at bumulong, "Huwag kang matakot, anak. Lahat ng bata dito ay mahalaga." Hindi man lubos na naintindihan ni David ang mga salita, napansin niyang iba ang tingin sa kanya ng mga tao, parang tanggap na agad siya, hindi dahil sa itsura, kundi dahil sa pagiging bata. Habang inihahatid siya papunta sa barangay na magiging bago niyang tahanan, pinagmasdan niya ang paligid, malalaking puno, mababait na mukha, mga mata na puno ng pag-asa. Wala siyang dala kundi mga alaala ng sakit, ngunit sa bawat hakbang palapit sa mga Pilipino, parang unti-unting nababawasan ang bigat. Sa daan, may mga batang naglalaro ng luksong tinik. Nilapitan siya ng isa sa kanila, "Sali ka," tawag ng isang batang lalaki, sabay kindat. Napangiti si David, ngunit umiiling. Hindi pa siya handa. Pero sa likod ng isip niya, parang gusto na rin niyang sumubok, baka bukas, o sa susunod na araw. Pagdating sa isang maliit na bahay na gawa sa kahoy at pawid, may nagbukas ng pinto. Isang mag-asawa, simple ang kasuotan, at malalambing ang mga mata, ang sumalubong sa kanya. "Ako si nanay," malumanay na bati ng babae, habang iniaabot ang kamay. "Ako naman si tatay," sabay salubong ng lalaki, may hawak na maliit na laruan na yari sa kahoy. "Para sa'yo," sabi ni tatay. Hindi alam ni David kung ano ang sasabihin. Sa dami ng beses na nagpalipat-lipat siya ng bahay, natutunan na niyang huwag agad magpakita ng emosyon. Pero ibang-iba ang tingin ng dalawang ito, may malasakit, hindi awa. "Inaantok ka ba, anak?" tanong ni nanay, habang hinahaplos ang buhok niya. Umiling si David, ngunit ramdam niya ang pagod. Pinaupo siya sa maliit na mesa, pinagsilbihan ng lugaw at tinapay.
Kain na tayo, sabi ni nanay, sabay hima sa kanyang likod. Napalunok si David. Pinagmamasdan niya ang pamilya na sabay-sabay kumakain, nagtatawanan, at nagkwekwentuhan. May isa pang bata, si Berto, na kinindatan siya. Ano pangalan mo? Tanong nito. David, sagot niya, mahina ang tinig. Ang hirap naman nun. Pwede kang tawaging Toy, biro ni Berto. Napatawa ang mga tao sa loob ng bahay. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni David na hindi siya dayuhan, parang unti-unti siyang nagiging bahagi ng isang kwento na mas malaki kaysa sa kanya. Sa gabing iyon, habang nakahiga sa banig, pinakikinggan niya ang huni ng kuliglig at ang mahinang tunog ng hangin na dumadaan sa bintana. Malayo sa malamig at madilim na gabi ng Europa, may kakaibang init na bumabalot sa kanya. Salamat, bulong niya, hindi sigurado kung kanino, ngunit totoo ang bawat salita. Hindi niya alam kung anong mangyayari bukas, ngunit sa gabing iyon, mas mahimbing ang kanyang tulog, dahil sa wakas, sa kabila ng lahat ng dinaanan, may lugar siyang maaaring tawaging tahanan. Nang magising si David kinabukasan, nagbago na ang paligid. Wala na ang amoy ng bakal ng barko, sa halip, sinalubong siya ng halimuyak ng umuusok na kanin, tunog ng mga ibon sa labas ng bintana, at sinag ng araw na sumisingit sa mga butas ng dingding na pawid. Pansamantalang nakalimutan niya ang lungkot, nalibang sa kakaibang kulay ng umaga. Pumasok si nanay sa maliit na kwarto. Gising na, anak. Halika, tulungan mo ako sa kusina. Nanibago si David sa salitang anak. Hindi niya iyon narinig mula sa ibang tao, lalo na't hindi niya tunay na ina si nanay. Ngunit ramdam niya sa boses nito ang init na hindi niya alam kung paano tatanggapin. Sa kusina, nakita niyang abala si tatay sa pagputol ng kahoy para gawing uling. Toy, tawag ni tatay, gamit ang bagong palayaw na pinilit isalaksak ni Berto kahapon. Tulungan mo si nanay maghukay ng gabi. Mamayang gabi, sinigang tayo. Napatingin si David sa paligid, isang maliit na bakuran, may mga tanim na gulay, manok na naglalakad-lakad, at isang asong mahilig mga labit. Tahimik si David, minamasdan lang ang galaw ni nanay. Habang hinihiwa nito ang mga gulay, palihim siyang nagmasid. Alam mo ba magluto, Doy? Tanong ni nanay, pilit siyang kinakausap. Umiling siya, tinuro ang kutsilyo. Dito sa atin, masarap kumain kapag sabay-sabay. Basta't matuto kang magpasalamat, laging masarap ang pagkain. Sa maliit na mesa, sabay-sabay silang kumain. Sa bawat subo, naririnig niya ang isalamat po, at pakiabot ng tubig, nanay. Nakakalito para kay David, sa Germany, madalas silang nagmamadali, halos hindi nagsasalita sa hapag. Dito, bawat pagkain ay parang maliit na kasiyahan. Tahimik siyang sumabay, bagamat hindi pa marunong gumamit ng kamay sa pagkain ng kanin. Natawa si Berto. Ganyan talaga pagbaguhan, biro nito. Sumabay si tatay, pero mabilis matuto yang sibtoy, tingnan mo. Pagkatapos kumain, sabay-sabay silang nagligpit. Bawal mag-iwan ng plato dito, anak, paalala ni nanay, sabay kindat. Si David ay natutong tumulong sa paglilinis, sa pagwalis ng bakuran, at sa pagdidilig ng halaman. Unti-unti, ang bawat gawain ay nagkakaroon ng saysay, hindi na lang ito pagtakas mula sa nakaraan, kundi isang hakbang patungo sa isang bagong buhay. Sa hapon, lumabas si David sa labas ng bahay, pinagmamasdan ang barangay. Ang mga kalsada ay hindi sementado, puro alikabok kapag tuyo at putik kapag umuulan. May mga tindahan na gawa sa yero, nagbebenta ng tinapay, soft drinks, at sitserya. Sa kanto, may mga batang naglalaro ng piko, habulan, at luksong tinik. Nang makita siya ng isa sa kanila, agad siyang tinawag, "Hoy, Doy, laro tayo." Nahihiya si David, hindi sanay na may nag-aanyaya. Ngunit hinila siya ni Berto, at napilitan siyang sumama. Ganito maglaro dito, paliwanag ni Berto, tinuruan siyang lumundag sa mga daliri ng magkakaibigan. Sa umpisa, hindi siya magaling. Natapilok siya, nadapa, ngunit imbes na pagtawanan, tinulungan siyang tumayo. Ayos lang yan, Doy. Bukas, ikaw na ang panalo, sigaw ng isang batang babae, si Lani. Habang lumalalim ang hapon, lumapit si tatay, may dalang gitara. Gabi na, mga bata. Dito tayo kantahan. Umupo ang lahat sa harap ng bahay. Tinugtog ni tatay ang isang lumang kundiman at sabay-sabay silang kumanta. Nakinig si David, tahimik na pinagmamasdan ang ngiti sa labi ng bawat isa. Sa sandaling iyon, parang nagbukas ang puso niya, parang naintindihan na niya kung anong ibig sabihin ng pamilya, kahit hindi dugong tunay. Lumapit si nanay, may dalang basang bimpo.
Halika, Doy, pahid ng pawis. Bukas, magtuturo ako sa iyo ng Tagalog. Napangiti siya, mahina, ngunit totoo. Salamat po, nanay, bulong niya, halos pabulong. Kinabukasan, nagsimula ang bagong routine ni David. Gumigising sila ng maaga, sabay na nagdadasal bago mag-almusal. Minsan, isinasama siya ni nanay sa palengke, kung saan maraming tao, maingay, at puno ng amoy ng isda, prutas, at tinapay. Doon niya natutunan ang tawaran, ang pagiging magiliw kahit hindi mo kakilala ang kaharap. Anak, tignan mo, hindi mo kailangang magmadali. Dito, lahat may oras sa isa't isa, bulong ni nanay habang bumibili ng bangus. Natutunan ni David na tumulong sa pagtitinda ng nanay, magbitbit ng basket, at tumulong magbilang ng sukli. Sa palengke, naging usap-usapan ang batang banyaga na hindi marunong magtagalog. Magandang araw, Doy, bati ng mga tindera. Sa bawat ngiti at saludo, unti-unting naramdaman niyang tinatanggap siya ng buong barangay. Sa gabi, magkasamang naghuhugas ng pinggan si David at si Berto. Saan ka galing dati, Doy? Usisa ni Berto, sabik sa kwento. Tahimik si David, saglit na naisip ang malamig at madilim na bahay nila sa Germany. Malayo, sagot niya, tipid at puno ng lungkot. Dito ka na lang, mas masaya, sabat ni Berto. Maraming laro, maraming pagkain, at laging may kwento si tatay. Minsan, si Lani naman ang kasama niya, nagtuturo ng mga bagong salita. Ito, salamat. Ibig sabihin, thank you, paliwanag ng bata, sabay tawa. Paulit-ulit niya itong binibigkas hanggang sa masanay. Sa bawat salitang natututunan, parang nabubura ang distansya ng dati at ngayon. Isang araw, bumisita ang barangay captain sa bahay nila. Siya ba ang bago nating kasama, nanay? Tanong nito. Kap si David. Pero dito, Doy na ang tawag namin. Anak na rin namin siya, sagot ni nanay, proud na proud. Naghandog ng kaunting salusalo ang kapitbahay, may pansit, puto, at lumpia. Si David, bagamat hindi pa sanay sa lahat ng pagkain, ay natutong tumanggap, ngumiti, at makihalubilo. Dito, kahit hindi mo kaano-ano, pamilya ka, biro ni tatay habang abala sa pagbibiro sa mga kapitbahay. Minsan, dumadaan ang mga matatanda at kinakamusta siya. Doy, kumusta ang aral mo? Marunong ka na ba magtagalog? Halos araw-araw, may bagong mukha, bagong pangalan, bagong kwento. At sa bawat pagbati, napapalapit si David sa ideya na ang barangay na ito ang magiging bagong tahanan niya. Habang lumalalim ang gabi, madalas magkwento si tatay sa harap ng bahay. Alam mo, Doy, hindi mahalaga kung saan ka galing. Ang mahalaga, marunong kang magmahal. Napapatingin si David sa bituin, iniisip kung naririnig siya ng mga magulang niya sa malayo. Sa bawat kwento ni tatay, natutunan niyang harapin ang kinabukasan, kahit puno pa ng tanong ang puso niya. Isang gabi, habang nag-aayos ng higaan si nanay, nilapitan siya nito. Doy, hindi namin alam ang lahat ng sakit na dinaanan mo. Pero gusto naming malaman mo na dito, hindi ka nag-isa. Mahigpit ang yakap ni nanay, ramdam ni David ang init na dati ay inaasam lang niya sa panaginip. Salamat po, nanay, mahina niyang tugon. Sa mga sumunod na linggo, naging bahagi na ng araw-araw na buhay ni David ang pagtulong sa bahay, pakikisalamuha sa mga bata, at pag-aaral ng bagong wika. Naging regular na siya sa mga palaruan, sa palengke, at sa mga pagtitipon sa barangay. Minsan, napapansin niyang may mga gabi pa rin na nananaginip siya ng dilim, ng mga anino, ng malamig na kwarto sa Europa. Ngunit sa paggising niya, pinapalitan iyon ng tunog ng tawanan, ng amoy ng tinapay, at ng mga ngiting laging handang umalalay. Isang hapon, habang naglalaro ng taguan, nahulog si David at napaluha. Lumapit agad si nanay at tatay, sabay-sabay na binuhat siya. Ayos lang yan, anak. Lahat nadadapa, pero dito, may tataas sa'yo, biro ni tatay. Natawa si Berto at Lani, lakas mo nga Doy. Parang superhero. Habang lumalapit ang gabi, umupo si David sa tabi ng apoy kasama ang pamilya niya. Ano ang gusto mong matutunan dito, Doy? Tanong ni nanay. Nag-isip si David. Gusto ko po matutong tumawa. At matutong magmahal tulad nyo. Napangiti si nanay at niyakap siya ng mahigpit. Tuturuan ka namin, anak. Dito, pamilya ka. Habang pinapakinggan niya ang kanta ni tatay at ang malumanay na hagikikan ng mga bata sa labas, napapikit si David, pinakikiramdaman ang tibok ng puso niya. Hindi man niya makalimutan ang nakaraan, natutunan niyang tanggapin ang kasalukuyan.
Sa unang pagkakataon, naramdaman niya na hindi lang siya bisita, isa na siyang tunay na anak ng tahanang ito. Maaga pa lang, magiliw na binati si David ng mga bata sa barangay. "Doy, laro na," tawag ni Berto, sabay hablot sa kanyang kamay. Wala pang kape o almusal, ngunit parang sinindihan ang mundo sa ingay ng mga bata sa kalye. Minsan pa rin siyang natitigilan kapag maraming tao, may bahagi sa kanya na naiilang sa halakhakan, parang hindi siya marunong makihalubilo. Ngunit araw-araw, natututo siya. Sa bakuran, naghihintay na ang paborito ng lahat, luksong tinik. Si Lani ang nag-alok kay David, "Halika, Doy. Turuan kita." Si Lani ang una niyang naging matalik na kaibigan, masayahin, palakaibigan, at laging may bagong kwento. Sa una, natatakot si David. Hindi siya sanay sa laro, at mas lalong hindi sanay na tinitingnan ng lahat habang sumusubok. "Kaya mo yan, Doy. Tumalon ka lang," sigaw ni Berto. Tumingin siya kay Lani, nag-aalalang baka magkamali. "Ano mangyayari kapag hindi ko nagawa?" bulong niya. Natawa si Lani, "Wala. Tatawa lang tayo." Lahat dito nadadapa, tapos tumatawa uli. Kaya sumubok si David. Sa unang talon, muntik na siyang mapatid. Ngunit imbes na pagtawanan, pinuri siya ng mga bata. "Ang taas ng talon mo, Doy," biro ni Berto, sabay tawa. Muli siyang sumubok, hanggang sa makasabay na siya sa laro, nalilimutan ang kaba. Habang naglalaro, minsan ay napapatitig si David sa malayo, doon sa madilim na alaala ng mga taguan at takot. May mga gabing, kahit kasama niya ang bagong pamilya at mga kaibigan, biglang babalik sa isipan niya ang sigaw ng sundalo, ang iyak ng ina. Pinipilit niyang itaboy ang mga multo ng nakaraan, pero minsan, di niya maiwasang matulala. Isang gabi, habang nag-uusap ang mga bata tungkol sa kanilang mga pamilya, biglang tinanong siya ni Lani, "Doy, nasaan ang nanay at tatay mo?" Napatigil siya. Nanlumo ang mata, parang biglang lumamig ang gabi. "Wala na sila," mahina niyang sagot. Saglit na katahimikan. Lumapit si Lani, hinawakan ang kamay niya. "Okay lang, Doy. May nanay at tatay ka na dito." Napatingin si David, nagpasalamat sa mga mata ni Lani, may init, may pangunawa, walang tanong. Lumipas ang mga araw, naging mas madali na para kay David ang sumabay sa daloy ng barangay. Tuwing hapon, nauupo sila sa ilalim ng punong mangga. Pinagmamasdan niya ang paligid, mga batang tumatakbo, mga nanay nagkukwentuhan, amoy ng nilulutong suman na humahalo sa simoy ng hangin. Natuto na rin siyang kumain ng bagong pagkain, balut, turon, banana cue. Sa bawat kagat, may halong pagtataka at tuwa ang mga kasama niya. "Sarap, di ba?" tukso ni Berto. Isang gabi, pagkatapos ng hapunan, nilapitan siya ni Tatay. "Doy, tara, samahan mo ako." Dinala siya nito sa labas, may dalang gitara. "Marunong ka ba ng musika?" tanong ni Tatay. Yumiling si David. "Hindi po. Pero mahilig po ang tatay ko dati magpatugtog ng lumang piano." Umiti si Tatay, tinapik ang balikat niya. "Dito, gitara ang uso. Halika, makinig ka." Sinimulan ni Tatay ang isang lumang kanta, mabagal, malamig sa tenga, ngunit mainit sa puso. Pakinggan mo ang kwento ng kanta. Dito, bawat awit may kasamang alaala. Tahimik na nakinig si David. Habang dumadaloy ang mga nota, naramdaman niyang parang nagiging magaan ang dibdib niya. Maya-maya, tinuruan siya ni Tatay ng simpleng chords. Sa una, hindi niya magawa, nanginginig ang mga daliri. Pero paulit-ulit, hanggang sa unti-unti niyang nasundan ang tugtog. "Ayos, Doy. Ganyan lang. Huwag kang matakot magkamali," tawa ni Tatay. Sa bawat gabi, naging bahagi na ng buhay nila ang musika. Minsan, sumasabay ang mga kapitbahay, nagtatawanan, nagkakantahan ng kundiman at lumang awitin. "Dito, Doy, walang dayuhan. Lahat kasali sa kwento ng barangay," sabi ni Tatay habang tinutugtog ang "Bayan Ko." May mga araw pa rin na bumabalik ang lungkot. Isang hapon, umulan ng malakas. Napaupo si David sa tabi ng bintana, pinagmamasdan ang patak ng ulan. Habang naririnig niya ang tawanan ng mga bata sa labas, biglang sumagi sa isip niya ang malalamig na gabi sa Europa, mga panahong tinatago siya sa ilalim ng kama, nananabik sa tinig ng magulang. Naramdaman ni Nanay na tahimik siya. Nilapitan siya nito, naupo sa tabi niya. "Minsan, Doy, ang puso natin parang ulan, minsan masaya, minsan malungkot. Pero palagi pagkatapos ng ulan, may araw na lalabas.
Namimiss ko po si Mama at Papa, amin ni David, bahagya ng umiiyak. Hinawakan ni Nanay ang ulo niya. Natural lang yan, anak. Pero dito, kahit hindi mo sila kapiling, pwede mo pa ring ibahagi ang pagmamahal mo. Dito, maraming nakahandang magmahal sa'yo. Dahan-dahang bumalik ang lakas ng loob ni David. Sa mga susunod na araw, mas naging bukas siya. Naging aktibo sa paglalaro, natutong magtagalog kahit paulit-ulit siyang pagtawanan ni Berto kapag nagkakamali. Ang galing mo na, Doy, biro ng lahat. Sa bawat mali, tinatanggap siya ng mga kaibigan, mas lalo siyang nagiging malapit kay Lani. Isang gabi, habang nag-uusap sina Nanay at Tatay tungkol sa kanilang mga plano para sa pamilya, sumama si David. Doy, gusto mo bang mag-aral sa eskwela dito? Tanong ni Nanay. Nagulat si David, hindi sigurado kung handa na siyang pumasok sa eskwela na puno ng batang Pilipino. Hindi ko pa po alam ang wika, nahihiyang sagot niya. Matututo ka, anak. Dito, tulungan tayo, wika ni Tatay, sabay abot ng kamay. Tutulungan kita, sabat ni Lani, sabay yakap sa kanya. Sa sumunod na linggo, inihatid siya ni Nanay at Tatay sa paaralan. Sa unang araw, tahimik lang si David, pinagmamasdan ang mga kaklase, hindi makapagsalita kapag tinatanong ng guro. Ngunit bawat tanong, bawat pagngiti ni Lani, pinaparamdam sa kanya na hindi siya nag-iisa. May mga pagkakataon na tinitignan siya ng ibang bata, nagbubulungan, nagtatanong kung bakit iba ang kulay ng buhok niya, o kung bakit ang ilong niya ay matangos. May ilan na nagtangkang manginis. Uy, dayuhan, sigaw ng isang batang lalaki. Nag-init ang tenga ni David, saglit na naisip ang mga sundalong Aleman noon na tinatawag siyang ibang lahi. Pero bago pa siya maluha, lumapit si Lani, tumayo sa harap niya. Huwag niyong asarin si Doy. Kaibigan namin siya. Napahiya ang mga bata. Maya-maya, sumali rin sila sa laro. Unti-unti, natutunan ni David na ang pagkakaiba ay hindi hadlang. Sa tuwing may nagtatanong, sagot niya, ako si Doy. Dito na ako nakatira. At sa bawat araw na lumilipas, mas dumadami ang tumatanggap sa kanya. Minsan, nagdala si Nanay ng kakanin sa eskwela. Pinatikim niya ito sa mga kaklase ni David. Sarap, sabi ng mga bata. Pinuri si David, ang swerte mo, Doy, ang galing magluto ng nanay mo. Nang sumapit ang pista sa barangay, naging masigla ang lahat. May sayawan, paligsahan sa pagkain at palaro. Sumali si David sa patintero at habulan. Nagsuot siya ng barong Tagalog gaya ng ibang bata. Sa gitna ng kasiyahan, napansin niyang hindi na siya kinakabahan kapag may yumayakap o nagtatanong. Parang tunay na bahagi na siya ng barangay. Tuwing gabi, mas lalong tumitibay ang ugnayan niya kina Nanay at Tatay. Naging gawain nila ang magdasal bago matulog, magkwento ng buhay, at mag-aral ng bagong salita sa bawat araw. Si Tatay ang palaging nagtuturo sa kanya ng kanta. Kapag natutunan mong kantahin ito, Doy, ibig sabihin, tunay ka ng anak ng barangay, biro ni Tatay habang tinuturo ang mga chords. Nagkaroon din si David ng panaginip isang gabi. Nakita niya ang kanyang ina, nakaupo sa ilalim ng puno ng mangga. Masaya ka na ba, anak? Tanong ng kanyang ina sa panaginip. Po, Mama, sagot niya, at sa pagising niya, ramdam niyang totoo iyon. Hindi pa rin tuluyang nawawala ang lungkot at pangungulila, pero sa bawat araw, mas natututo si David na yakapin ang kasalukuyan. Sa tawa ni Lani, sa tapik ni Berto, sa awit ni Tatay, at sa haplos ni Nanay, natutunan niyang kahit may sugat, pwedeng magpatuloy ang laro, at pwedeng muling matutong maging masaya. Maagang ginising ni Nanay si David. Doy, tara na, baka mahuli ka sa klase, malambing nitong paalala, habang inaayos ang kanyang damit na may amoy ng bagong laba. Kinakabahan si David, nilalaro ang laylayan ng kwelyo, habang pinagmamasdan ang makukulay na lapis at notebook na inabot ni Tatay. Sa pinto ng bahay, sinalubong sila ni Lani, nakangiti at puno ng sigla. Sabay tayo, Doy, yaya niya, sabay hawak sa kamay ni David. Habang naglalakad sila papunta sa paaralan, damang-dama ni David ang paghahalo ng takot at pananabik. Sa bawat hakbang, naiisip niyang ibang mundo ang naghihintay sa kanya, isang mundo ng mga batang nagsasalita ng salitang hindi pa niya ganap na maintindihan. Sa gate pa lang ng eskwelahan, napansin agad ang kakaibang kulay ng kanyang buhok, ang ilong niyang matangos. Uy, iba siya, bulong ng ilang bata. May ilan pang nagtawanan pero agad ding pinandilatan ni Lani. Kaibigan ko siya, mariin sabi ni Lani at nagsitahimik ang ilan. Sa unang araw, pinaupo siya ng guro sa unahan.
Anong pangalan mo? Tanong ng guro, si Maam Perez, isang babae na may malumanay na tinig at mainit na ngiti. Sagot ni David, David po. Pero, Doy po ang tawag nila. Napangiti ang guro. Doy, welcome sa class. Dito, magkaibigan tayong lahat. Mabilis ang aralin. Tagalog lahat ng salita, sa pisara, sa libro, sa usapan ng mga kaklase. Sinubukan niyang intindihin, ngunit parang sumasabog ang tunog sa kanyang tenga, hindi alam kung paano tutugon. Sa tuwing tinatawag siya, nahihirapan siyang makahanap ng sagot. Minsan, tahimik na lang siyang nagbabasa ng mga larawan, umaasang matutunan niya balang araw ang kahulugan ng bawat titik. Pag recess, naupo siya sa ilalim ng puno ng mangga, malayo sa ingay ng ibang bata. Ngunit palaging lumalapit si Lani, daladala ang baon niyang pandesal at itlog. Kain tayo, Doy, alok niya, sabay upo sa tabi. Unti-unti, nagbukas ang loob ni David. Kahit walang masyadong salita, sapat na ang ngiti ni Lani para mapawi ang kaba. Isang araw, nakita siya ng isang batang lalaki, si Ramon, na tila interesado, ngunit medyo mapagbirong tingin. Bakit iba kulay ng buhok mo, usisan nito? Bakit ang bagal mo magsalita? Mabilis na sumabat si Lani, wala kang pakialam, Ramon. Marunong din yan, mas matalino pa sayo. Nagkibit balikat si Ramon at naglakad palayo. Napabuntong hininga si David. Salamat, Lani, mahina niyang bulong. Lumipas ang mga linggo, mas naging komportable si David sa eskwela. Pinag-aaralan niya gabi-gabi ang mga leksyon kasama si nanay. Isulat mo, ako, ikaw, tayo, turo ni nanay, sabay gabay ng kamay niya. Ibinulong ni David paulit-ulit hanggang sa mamutawi sa labi. Sa klase, nagsimula na siyang magsalita ng ilang salita. Magandang umaga po, Maam. Pwede pong magbanyo? Maliit na tagumpay, ngunit para sa kanya, parang nanalo siya ng gantimpala. Isang araw, dumaan si Maam Perez sa tabi niya habang nagkaklase. Doy, okay ka lang? Tanong nito, may halong pag-aalala. Tumango si David. Nahihirapan po ako sa Tagalog, tahimik niyang sagot. Hinaplos ng guro ang kanyang balikat. Huwag kang mag-alala, Doy. Lahat tayo natututo. Mahalaga, hindi ka sumusuko. Inabot ni Maam Perez ang isang maliit na aklat, mga basic na kwento sa Tagalog. Basahin mo tuwing gabi. Unti-unti, gagaan din ang lahat. Tuwing uwian, sabay sila ni Lani pauwi. Habang naglalakad, tinuturuan siya nito ng bagong salita. Ito, puno. Ito, langit. Ito, bulaklak. Paulit-ulit hanggang sa minsan, si David na mismo ang nauunang magsabi. Iyan ay bulaklak, sabay turo sa sampagita sa gilid ng daan. Napangiti si Lani. Tama. Ang galing mo, Doy. Dumating ang Biyernes at may proyektong kailangang ipasa, gumawa ng maikling kwento gamit ang mga bagong salita. Nag-alala si David pero inalalayan siya ni Lani. Gabi-gabi silang nagpraktis, nagbabasa, nagkukwento. Ako si Toy. Mabait ang nanay ko. Masarap magluto si nanay. Mahal ko ang pamilya ko. Maliit lang pero punang puso. Isang araw ng recess, biglang lumapit si Lani, may hawak na luma ngunit makulay na comics. Para sa'yo, Doy, sabi niya, medyo mahiyain ang ngiti. Para matuto kang magbasa. Tinanggap ni David ang comics, bumilog ang mata sa saya. Pinagmasdan niya ang bawat pahina, mga superhero, batang bida, mga salitang hindi niya maintindihan lahat pero ginusto niyang subukan. Basahin mo, yaya ni Lani. Pinilit ni David, dahan-dahan, si Tini Tony ay maliit pero matapang inapatigil siya, pinunasan ang pawis sa noo. Tumulong si Lani, binigkas ng dahan-dahan ang bawat salita, tinuturo ang bawat titik. Sa dulo ng kwento, napangiti si David. Matapang parang ako, no, biro niya, sabay ngiti. Tumawa si Lani. Matapang ka, Doy. Kaya mong matuto ng kahit anong wika. Iyon ang araw na nagsimula siyang mahalin ang pagbabasa. Gabi-gabi, inuulit-ulit niya ang comics, binabasa ng mahina habang natutulog ang bahay. Sa bawat salita, nararamdaman niyang lumalakas ang loob niya. Ako si Toy. Bata ako, Pilipino na rin ako, bulong niya minsan, bago matulog, pinapakinggan ang sarili, pinapaniwalaan ang sinabi. Unti-unti, napansin ng mga guro ang pagbabago sa kanya. Mas aktibo na siya sa klase, nagtatataas na ng kamay, sumasali sa mga laro, at minsan pa'y gumuguhit ng sariling kwento.
Doy, basahin mo nga ito sa harap, utos ni Ma'am Perez. Kinabahan siya, nanginginig ang kamay habang hawak ang papel. Ngunit sa gitna ng klase, binasa niya, ang barangay ko ay masaya. Maraming bata. Mabait si nanay at si tatay. Gusto ko dito. Nagpalakpakan ang mga kaklase. Napatingin siya kay Lani, proud na proud, kumakaway mula sa likod ng silid. Pag-uwi, niyakap siya ni nanay. Narinig ko, magaling ka raw magbasa, sabi nito, tuwang-tuwa. Salamat po, nanay. Si Lani po ang tumulong sa akin, tugon niya, may ngiti sa labi. Buwan-buwan, mas nagiging madali para kay David ang makihalubilo. Natuto siyang makipagbiruan kina Ramon at Berto, nakikipaglaro ng sipa at tumbang preso. Hindi na siya natatakot kapag nagtatanong ang iba. Saan ka galing? May pamilya ka pa ba? Minsan, tumitigil pa rin siya bago sumagot. Pero ngayon, ang sagot niya ay buo, dito na ako, anak na ako ni nanay at tatay. Sa mga maliliit na tagumpay, naramdaman ni David ang unti-unting pagtubo ng tiwala sa sarili. Isang araw, dumaan siya sa tabi ng tindahan, binati siya ng mga matatanda, magandang umaga, Doy. Sumagot siya ng magandang umaga po, na may ngiti at kumpiyansa. Sa bawat salita, bawat tawa, at bawat aralin, nagiging totoo ang bagong pagkakakilanlan ni David. Wala na ang dating takot sa kanyang tinig, unti-unti, napapalitan ito ng sigla. Kahit may mga gabi pa ring nagigising siya sa bangungot ng nakaraan, sa bawat paggising, mas matibay na ang loob niya. Alam niyang may mga taong nagmamahal at handang sumuporta. Habang naglalakad siya pauwi mula sa paaralan, naisip niya ang lahat ng naranasan, ang mga salitang hindi niya maintindihan, ang unang tawa kasama si Lani, ang unang kwento na nabasa niya ng mag-isa. Sa bawat hakbang, mas lalo niyang nararamdaman na hindi siya dayuhan. Isa na siyang tunay na bahagi ng barangay, ng pamilya, at ng Pilipinas. Sa huling gabi ng linggo, pinatay ni David ang ilaw, humiga sa banig, at bumulong sa dilim, salamat, Lani. Salamat, nanay at tatay. Salamat, Pilipinas. Tila ba sumagot ang malamig na hangin at huni ng kuliglig, isang paalala na, sa bawat bagong salita, mas lalong lumalalim ang kanyang ugat sa bagong mundo. Malakas ang hangin, parang humahagibis na tren na walang preno. Sa labas ng bahay ni David, naglalaglagan ang mga dahon ng niyog, at bawat kulog ay parang nagmamarka ng pagdating ng isang panganib na hindi niya lubos maintindihan. Habang dumidilim ang langit at lumalakas ang ulan, nagmamadaling isinara ni nanay ang mga bintana. Doy, pasok na sa loob. Huwag mo nang ilabas si Bantay, sigaw niya habang pilit na binubuhat ang munting aso. Nasa loob ng bahay, nagtipon-tipon ang pamilya. Si tatay, bagamat tahimik, ay nakikiramdam sa bawat pagtama ng hangin sa bubong na yero. Si Lani at Berto, nagkukwentuhan sa isang sulok, pilit na nililibang ang isa't isa. Si David, nakasilip sa maliit na siwang ng dingding, pinapanood ang pagtaas ng tubig sa bakuran, at iniisip kung paano nakakayanan ng mga tao rito ang ganitong unos. Habang lumalakas ang ulan, tumigil ang kuryente. Naging madilim ang buong paligid, maliban sa liwanag ng isang kandila sa gitna ng mesa. Tumabi si nanay kay David, inakbayan siya, at bumulong, anak, sanay kami sa ganito. Huwag kang matakot. Sabay-sabay nating haharapin ito. Habang binabayo ng ulan ang bubong, naalala ni David ang gabing nilisan nila ang bahay sa Germany, ang takot, ang lamig, at ang pakiramdam na mag-isa siya sa mundo. Ngunit ngayon, kahit tumitigil ang puso niya sa kaba, hindi siya mag-isa. May kamay na mahigpit na nakahawak sa kanya. May mga tinig na pilit nagbibiro upang mapagaan ang loob ng bawat isa. Dumating si Aling Pacing, kapitbahay nilang may bitbit na malalaking dahon ng saging na balot. Eto, nanay, magbahagi tayo para hindi sayang ang niluto ko. Masiglang tumulong si tatay na hatiin ang pagkain dala, ipinamigay sa mga kapitbahay na sumilong din sa kanilang bahay. Habang lumalalim ang gabi, mas lumalakas ang ulan, ngunit mas dumarami rin ang tao sa loob ng bahay ni nanay. May mga bata, may mga matatanda, lahat nagsisiksikan ngunit walang reklamo. Dito ka, Lola, tabi tayo, sigaw ni Lani habang iniayos ang banig. Pinagmamasdan ni David ang paligid, wala mang yaman, pero may kasaganaan sa pagtawa at pag-aalaga. Napansin ni David si tatay, kahit abala, ay biglang kumuha ng gitara. Sino ang gustong marinig ang kanta ko? Biro niya, at agad na tumahimik ang lahat, parang sabik na sabik. Unti-unting tinugtog ni tatay ang pamilyar na kundiman, habang ang lahat ay sumabay. Sa gitna ng bagyo, tila ba napawi ang takot.
Tila ba bawat salita ng awit ay naging panangga laban sa unos. Habang ang ilan ay nakikinig, ang iba ay nag-aabot ng pagkain. "Kain na tayo, Doy," tawag ni nanay, sabay abot ng mainit-init pang cassava cake. Inamoy ni David ang suman, naramdaman ang init sa palad, at napangiti. Tinapik siya ni nanay, "Alam mo, kahit bumabaha, basta may pagkain, may pag-asa. At dito, kahit anong unos, hindi ka nag-iisa." Habang tinikman ni David ang cassava cake, naramdaman niyang hindi lang tiyan niya ang napupuno, pati puso niya. Sa bawat subo, natutunan niyang hindi lahat ng bagyo ay hadlang, minsan, ito ang dahilan para mas tumibay ang samahan. Nagkwentuhan ang lahat ng matanda, nagbiro si tatay, nagtawanan ang mga bata. Minsan, may nagsabing, "Parang piyesta na rin ito." Napatawa si nanay, "Siyempre, dito, kahit baha, tuloy ang kasiyahan." Pero sa bawat halakhak, nararamdaman pa rin ni David ang pangamba. Lumapit siya kay tatay habang ang ulan ay bumubuhos pa rin sa labas. "Tatay, hindi ba kayo natatakot sa ganitong bagyo?" Ngumiti si tatay, hinaplos ang likod ni David. "Takot? Lahat naman natatakot. Pero dito, natutunan naming yakapin ang bawat unos. Alam mo kung bakit? Dahil kapag sama-sama, lahat ng bagyo nagiging kwento ng pag-asa." Habang pinagmamasdan ni David ang paligid, naisip niya ang lahat ng dinaanan. Dati, sa bawat panganib, tinuturo sa kanya na magtago, tumakbo, maging tahimik. Dito, sa kabila ng baha at dilim, ang sagot ay laging, magbuklod, magtulungan, magbahagi. Nagising siya kinabukasan sa amoy ng mainit na lugaw at mga tawanan ng mga bata. Bumaba na ang tubig sa bakuran, pero nag-iwan ito ng putik sa bawat sulok. Lumabas si nanay at tatay para tumulong sa pag-aayos ng kalye. "Doy, tulungan mo kami magbuhat ng kahoy, ha?" tawag ni tatay. Sumama si David, nagbuhat ng sanga, nagwalis ng putik, at sa bawat galaw, naramdaman niyang bahagi na siya ng bayan na ito. Pagbalik sa bahay, nagsimula ang maliit na salusalo. "Biyaya pa rin kahit binagyo," sigaw ni Berto, habang nagsasandok ng lugaw. Tumawa si Lani, "Mas masarap ang pagkain kapag sama-sama." Sa gilid ng mesa, nagmasid si David. Napansin ni nanay ang katahimikan niya. "Anak, anong iniisip mo?" tanong nito. Nag-isip si David, tapos mahina niyang sabi, "Noong una, ang iniisip ko, kapag may bagyo, takot lang ang meron. Dito, parang blessing pa rin kahit mahirap." Umiti si nanay, "Tama ka, Doy. Minsan, ang pinakamalaking biyaya ay yung hindi mo inaasahan. Dito, natututo tayong magpasalamat kahit may problema." Tahimik na nagpasalamat si David sa loob. Sa bawat tawanan, sa bawat abot ng pagkain, natutunan niyang mahalin ang bayan at ang mga tao rito. "Salamat po, nanay." "Salamat sa lahat," sabi niya at niyakap siya ng mahigpit. Lumipas ang mga araw, bumalik sa normal ang barangay. Pero may naiwan sa puso ni David, isang panibagong pag-unawa sa ibig sabihin ng tahanan. Hindi ito basta-basta isang lugar. Ito ay mga taong marunong mag-alaga, magbahagi, at magmahal kahit hindi kadugo. Isang gabi, habang nag-aayos ng higaang banig, tinanong ni David si nanay, "Nanay, ano po ang pinakamasayang bagay sa bagyo?" Nag-isip si nanay sabay ngiti. "Ang pinakamasaya? Yung natututo tayong mas mahalin ang isa't isa kahit walang kuryente o ulan. Kasi, anak, kahit bumaha o bumagyo, basta magkasama ang pamilya at kaibigan, masaya na tayo." Habang natutulog si David, pinakinggan niya ang katahimikan ng gabi. Hindi na siya natatakot kapag malakas ang ulan. Sa halip, nararamdaman niyang bawat patak ay paalala ng pagmamahal, ng pagtutulungan, at ng isang tahanang hinubog ng bagyo, biyaya, at damayan. Sa wakas, napapikit siya, may ngiti sa labi, at bumulong sa sarili, "Dito ako nabubuhay. Dito ako tunay na naging anak." Lumipas ang mga buwan at unti-unti nang nagbinata si David. Lumalalim ang boses niya, tumataas siya, at napapansin niya ang pagkakaiba niya sa ibang kabataan. Sa bawat umaga, habang nag-aayos ng gamit para sa eskwela, minsan napapatingin siya sa salamin, ang buhok niyang mapusyaw, ang matang asul na hindi makita sa iba, at ang ilong niyang lagi raw ipinagmamalaki ng mga guro tuwing may paligsahan ng talumpati. Palaging natutuwa ang mga tao, ngunit siya, may tahimik na tanong na hindi mabigkas, "Saan ba talaga ako nabibilang?" Habang lumalaki, napansin ni David na mas marami na siyang iniisip tuwing gabi. Hindi na sapat ang masarap na hapunan o ang mainit na kwento ni tatay.
Minsan, sa gitna ng kasiyahan, bigla siyang nilalamon ng alaala ng bahay sa Europa, ng malamig na hangin, ng tinig ng isang inang matagal nang nawala. Hinahanap niya ang yakap na kay tagal na niyang hindi nararamdaman, at sa bawat gabi ng katahimikan, lumalalim ang sugat ng kawalang katiyakan. Isang araw ng Sabado, habang nagtutulungan ang pamilya sa paglilinis ng bakuran, bigla na lang napaupo si David sa ilalim ng punong mangga. Tahimik siyang nakatingin sa malayo, habang ang mga batang kalaro niya ay masayang nagtatawanan. Lumapit si nanay, may hawak na basket ng gulay. "Anak, may problema ka ba?" Mahinang umiling si David. Pero hindi tumigil si nanay, naupo ito sa tabi niya. "Minsan po, naiinis ako sa sarili ko," bulong ni David, halos hindi marinig. "Bakit anak?" tanong ni nanay, banayad ang tinig. "Parang hindi ko alam kung saan talaga ako nababagay. Mahal ko po kayo, mahal ko po ang Pilipinas, pero napalunok siya, lumuluha, namimiss ko po ang mama ko. Minsan po naiisip ko, kung buhay pa siya, ano kaya ang magiging buhay ko?" Hinaplos ni nanay ang likod niya, hinayaan muna siyang umiyak. "Alam mo, Doy, hindi mo kailangang piliin kung saan ka lang dapat sumaya. Ang puso, anak, marunong maglaman ng dalawang mundo." Napayuko si David, nanginginig ang tinig. "Nanay, sa school, tinatanong nila bakit daw iba ako. Sabi ko po, dito na ako lumaki, pero iba pa rin ang tingin nila. Sinasabi nilang mas maganda raw ako magsalita ng Ingles kaysa Tagalog. Sinasabi nilang mas madali daw akong maging bida kasi iba mukha ko." Humingan ang malalim si nanay, pinisil ang kamay niya. "Hindi mo kasalanan na iba ka, anak. Pero hindi rin ibig sabihin yan na hindi ka natin kayang mahalin. Dito, ang tunay na pamilya, yung marunong umunawa, hindi lang nagmamahal dahil magkapareho." Kinagabihan, nagdasal si David mag-isa. "Diyos ko, sana po, bigyan niyo ako ng sagot. Bakit po ako nawala sa pamilya ko noon? Bakit po ako napunta rito? Ano po bang dapat kong gawin para maging tunay na Pilipino?" Sa bawat dasal, walang dumarating na sagot. Ngunit tila ba bawat gabi, may bumubukas na bagong bahagi ng puso niya, isang katanungan na pilit hinahanap ang sarili. Hindi tumigil si David sa pagtatanong. Naging mas masigasig siyang maghanap ng mga lumang larawan. Isang gabi, nilapitan niya si nanay habang nag-aayos ito ng mga lumang damit. "Nanay, may gusto po akong itanong. Sa tingin niyo po ba kung nandito si mama, magugustuhan niya ang Pilipinas?" Napatigil si nanay, saglit na nag-isip, saka siya hinaplos sa pisngi. "Anak, naniniwala akong kung buhay ang mama mo, matutuwa siya para sa'yo. Kasi nakita niyang nabuhay ka ulit dito. Alam mo, ang tunay na magulang, ang gusto lang ay makitang masaya ang anak." Tiningnan ni David ang mga kamay ni nanay, magaspang ngunit puno ng lambing. "Hindi ko po matandaan ang mukha niya. Minsan po, nananaginip ako pero lumalabo na yung alaala." "Normal lang yan, anak," sagot ni nanay, mahina. "Minsan, kahit ako, nakakalimutan ko na ang mukha ng nanay ko. Pero hindi mo kailangang matakot. Kasi ang pagmamahal, hindi nawawala sa puso, kahit mawala na sa isip." Bumuntong hininga si David, nagpasalamat sa sagot. Ngunit sa mga susunod na araw, nagpatuloy ang kanyang pakikibaka. Kapag may okasyon sa barangay, tuwang-tuwa ang lahat, pero siya, madalas nag-iisa sa isang tabi, pinagmamasdan ang sayawan, pinakikinggan ang tawanan. Parang palaging may pader na naghihiwalay sa kanya sa kabuuan ng kagalakan. Minsan, may batang nagtanong, "Doy, bakit minsan hindi ka sumasali? May problema ba?" Hindi siya makasagot. Kasi paano mo nga naman ipapaliwanag ang sugat na hindi mo makita, ang kulang na hindi mo masabi? Lumapit si Lani minsang nakita siyang malungkot. "Doy, ayos ka lang ba?" Tumango siya, ngunit ramdam ni Lani ang bigat. "Alam mo, kahit anong mangyari, kaibigan mo ako. Kung gusto mo magkwento, nandito lang ako." Napangiti si David, kahit bahagya lang. "Salamat, Lani. Hindi ko lang po talaga alam kung bakit ganito pakiramdam ko. Parang may bahagi sa akin na hindi ko mahanap. Siguro, kasi malaki na puso mo, kaya marami pa siyang hinahanap," sagot ni Lani, sabay tawa. "Pero okay lang yun. Minsan, ang hinahanap natin, tayo rin lang ang makakakita." Minsan, sinubukan ni David na magdasal ulit sa ilalim ng mangga. "Mama, Papa, kung naririnig niyo ako, sana bigyan niyo ako ng lakas. Gusto ko lang pong malaman na tama itong ginagawa ko." Kinagabihan, naabutan siya ni tatay na tahimik sa mesa. "Anak, gusto mo bang maglakad-lakad tayo?" Alok ni tatay.
Sumama siya, naglakad sila sa tabing ilog, nagmasid sa liwanag ng buwan. Toy, alam mo, ako rin, dati, naghanap ng sagot kung saan ako nababagay. Pero napansin ko, kapag tumanda ka, mas naintindihan mo na hindi mo kailangang malaman ang lahat. Minsan, sapat na yung magpasalamat sa bawat araw na ibinibigay sa'yo. Nag-isip si David, pinakinggan ang mga yabag nila sa putikan. Gusto ko pong magpasalamat, tatay. Pero sana, balang araw, maramdaman ko rin na buo na ako. Hinaplos siya ni tatay, darating din yan, anak. Mahalaga, hindi mo isusuko ang sarili mo. Magtiwala ka lang. Sa mga susunod na linggo, mas pinili ni David na tahimik. Ngunit napansin niyang kahit maraming tanong, unti-unti, natutunan niyang tanggapin ang sarili. Sa bawat pagtanggap ng mga tao sa kanya, sa bawat kumain ka na ba, ni nanay, sa bawat tapik ni tatay, sa bawat halakhak ni Lani, mas nararamdaman niyang bahagi siya ng mundo, kahit hindi pa lubos. Isang gabi, habang nag-aayos ng banig si nanay, nilapitan siya nito, may hawak na lumang kumot. Toy, matagal mo nang hinahanap ang sagot. Pero sana maintindihan mo, anak, na hindi mo kailangang maging katulad namin para mahalin ka namin. Anak ka dito, mahal ka dito. Napayakat si David, mahigpit, at sa unang pagkakataon, pinakawalan niya ang lahat ng bigat na pilit niyang kinikimkim. Umiyak siya, ngunit hindi na ito iyak ng takot, kundi iyak ng pagpapalaya. Kinabukasan, gumising siya na magaan ang pakiramdam. Habang naghahanda si nanay ng almusal, lumapit siya at niyakap ito mula sa likod. Salamat, nanay, bulong niya. Ngumiti si nanay, basta't nandito ka, anak, hindi mo kailangang maghanap pa. Tahanan mo na ito. Habang sumisikat ang araw, sumabay si David sa tawanan ng mga bata, sumali sa laro, at sa bawat saglit, mas minahal niya ang kasalukuyan. Hindi pa man tapos ang paghahanap niya sa sarili, pero sa araw na iyon, natutunan niyang yakapin ang sugat at ang ngayon. Hindi inaasahan ni David na ang liwanag ng bahay ay biglang magdidilim. Mabilis ang pagbabago, isang umagang masigla si nanay, sumunod na linggo, madalas nang nakahiga, pinipilit itago ang sakit. Sa una, iniisip ni David na siguro ay pagod lang si nanay. Kailangan ko lang ng pahinga, anak, ngiti nito, bagamat kitang-kita sa mata ang hirap na tinatago. Unti-unti, si David na ang gumagawa ng mga gawaing bahay. Siya ang nagluluto ng lugaw, siya ang namamalengke, siya ang naglilinis at nag-aalaga kay nanay. Sa bawat araw na lumilipas, nararamdaman niyang lumalaki ang bigat sa dibdib. Kapag gabi, umuupo siya sa tabi ng kama ni nanay, minamasahe ang mga kamay nito habang nagkukwento ng mga nangyari sa araw niya sa eskwela at barangay. Si nanay, kahit nanghihina, pilit nang umiti. Salamat, anak. Ikaw na ang ilaw ng bahay na to, bulong nito, marahan ngunit puno ng pagmamahal. Nang lalong lumala ang kalagayan ni nanay, dumami ang dumadalaw sa bahay. Dumaan sina Berto, Lani, maging ang barangay captain. Lahat nagdadala ng pagkain, ng dasal, ng mga awit. Ngunit kahit puno ng tao ang bahay, parang umiikot ang mundo ni David sa bawat paghinga ni nanay. Napansin niyang napakabilis ng oras, bawat sandali, pilit niyang inaalala, ang tawa ni nanay, ang paraan ng paghaplos nito sa kanyang buhok, ang mainit na yakap tuwing gabi. Minsang mahina si nanay, nilapitan siya ni David. Nanay, may gusto po ba kayong gawin? Bulong niya, pilit na pinipigil ang luha. Napangiti si nanay, hinawakan ang kamay niya. May isa akong hiling, anak. Gusto kong marinig mo muli yung kantang tinugtog mo nung Pasko. Bayan ko. Pwede ba, anak? Hindi agad nakapagsalita si David. Umiyak siya, marahang yumuko, sabay kuha ng lumang gitara ni tatay. Upo siya sa tabi ng kama, nilingon si nanay, at nagsimulang tumugtog. Mabagal, nanginginig ang boses niya, pero nilakasan ang loob. Ang bayan kong Pilipinas, lupain ng ginto't bulaklak, habang umaawit, nakita niyang pumikit si nanay, tila nakikinig ng buong puso. Sa gitna ng kanta, naramdaman niyang hindi lang si nanay ang pinaglilingkuran niya, kundi ang lahat ng minahal siya sa lugar na ito. Tumulo ang luha niya, ngunit patuloy pa rin ang awit, pinupuno ng pag-ibig at pasasalamat ang bawat nota. Kinabukasan, nagising si David na tahimik ang buong bahay. Nasa tabi niya si tatay, mahigpit ang hawak sa balikat. Anak, pahina na si nanay mo, mahina nitong sabi. Walang salita, walang tunog. Parang biglang huminto ang oras. Tahimik siyang umupo sa tabi ng kama, hinawakan ang malamig na kamay ni nanay, at sa unang pagkakataon, naramdaman niyang tunay siyang nag-iisa muli. Lumipas ang araw, dumagsa ang mga tao.
Buong barangay nagtipon, nagdasal, umiyak at umawit. Si Lani, si Berto, mga guro, mga kapitbahay, lahat dumamay. Dinala si nanay sa simbahan, nakaputi, tahimik, tila natutulog lamang. Si David walang masabi. Sa bawat dasal, bumulong siya ng isalamat at paalam. Pagbalik nila sa bahay, mas mahirap ang gabi. Walang boses ni nanay na tatawag ng tikain na. Walang kamay na akap kapag malamig ang hangin. Ilang linggo matapos ang libing, naramdaman naman ni David na humihina si tatay. Madalas na itong mapagod, madalas nagkukwento ng mga lumang alaala. Doy, sabi nito minsan, huwag mong hayaang mawala ang kwento ng nanay mo, ha? Ikwento mo palagi, kahit sa mga batang hindi pa pinapanganak. Kasi anak, ang pamilya hindi nawawala hanggat buhay ang alaala. Tumango si David, pilit nilalabanan ang takot na baka siya na lang ang matira. Bago tuluyang humina si tatay, nilapitan siya nito isang gabi, magkahawak sila ng kamay. Anak, alam kong hindi ikaw galing dito, pero ikaw ang tunay na anak ko. Sana, anuman ang piliin mo, maging masaya ka. Mahigpit ang yakap ni David, salamat po, tatay. Mahal na mahal ko po kayo. Hindi nagtagal, pumanaw din si tatay. Katulad ng kay nanay, ang buong barangay ay nagtipon, nag-alay ng dasal, at nagsama-sama sa pag-alala sa isang amang tumanggap ng isang batang dayuhan na naging sariling anak. Pagkatapos ng lahat, naiwan si David mag-isa sa bahay. Minsang gabi, napag-isip niya ang tanong na hindi pa niya kayang sagutin noon, ano ba talaga ang tahanan? May mga sumulat mula sa Israel at Germany, mga opisyal, mga kamag-anak na hindi niya kilala, nag-aalok na umuwi siya, magbagong buhay, mag-aral sa ibang bansa. Tumahimik si David, binasa ang bawat liham. Bumalik ka na, dito ang dugo mo, sabi ng isa. Marami kang matututunan dito, sulat naman ng isa pang tiyo. Ilang gabi siyang hindi makatulog. Lumabas siya ng bahay, tinanaw ang langit, at sinariwa ang mga alaala, ang yakap ni nanay, ang tawa ni tatay, ang laro sa barangay, ang unang kantang natutunan niya, ang unang cassava cake na natikman niya habang bumabagyo. Lahat ito parang pelikula sa isip niya. Kinabukasan, nilakad niya ang palengke, niyakap ang mga tindera, kumaway sa mga bata, at nagdasal sa simbahang madalas puntahan ni nanay. Pinagmamasdan siya ng mga tao, parang hinihintay ang desisyon niya. Isang gabi, dumalaw si Lani, dala-dala ang comics na dati niyang pinahiram. Doy, ano plano mo? Tanong ni Lani, nag-aalala ngunit umaasang may sagot siyang hinahanap. Napatingin si David sa kanya, tahimik ngunit matatag. Hindi ko po iiwan ang tahanan ko. Dito ako natutong magmahal, dito ako muling nabuhay. Mahal ko ang Israel, mahal ko ang nanay at tatay kong tunay, pero dito ko natagpuan ang sarili ko. Sumama siya sa munisipyo, nagsumite ng mga papeles, at humarap sa opisyal. Bakit mo gustong maging Pilipino, David? Tanong ng opisyal, mahinahon ngunit puno ng respeto. Ngumiti si David, may luha sa mata. Dahil dito ako naging tao ulit. Dito ko natutunang mahalin ang mundo kahit sugatan. Dito ko nahanap ang puso kong matagal nang nawala. Niyakap siya ng mga tao sa barangay. Nagdiwang sila, parang piyesta, tumugtog si David ng gitara, kumanta ng "Bayan Ko", at sa bawat awit, ramdam niyang buo na ang desisyon niya. Sa huling gabi bago magbago ang lahat, tinanaw niya ang bituin mula sa bakuran, bumulong ng "Isalamat, nanay. Salamat, tatay. Salamat, Pilipinas. Dito ko ipagpapatuloy ang kwento natin." Lumipas ang mga taon at unti-unti, naging bahagi si David ng kwento ng bayan, hindi na bilang dayuhan, kundi bilang kapwa, bilang anak, bilang Doy na minahal ng barangay. Tumanda siya ng hindi namamalayan, na para bang bawat hakbang sa maputik na kalsada ng Quezon City ay nag-ugat na sa kaluluwa niya. Hindi siya naging mayaman. Hindi siya sumikat sa telebisyon. Ngunit ang pangalan niya ay naging kwentong ipinapasa ng mga magulang sa anak, ng guro sa estudyante, ng matatanda sa mga batang palaging naghahanap ng aral sa bawat lihim ng gabi. Minsan, sa gitna ng palengke, maririnig ang isang matandang tindera na sasabihin, "Alam mo ba, yang si Doy, siya ang batang tinanggap ng lahat, kahit hindi natin kadugo." Si David ay naging guro, hindi ng matematika o agham, kundi ng pag-asa. Pumupunta siya sa mga eskwela, nagdadala ng lumang gitara, at nagkukwento sa mga estudyanteng sanay na sa mabilis na mundo, ngunit sabik pa ring makinig ng totoong kwento. Mga bata, panimula niya, may panahon sa buhay ko na akala ko, hindi ko na matatagpuan ang sarili ko. Dinala ako ng digmaan, inagaw ang aking pamilya, at iniwan akong sugatan sa puso at isip.
Pero, dito sa bayang ito, tinuruan akong bumangon muli. Palaging may isang tahimik na batang magtataas ng kamay. Sir Boy, hindi po ba kayo natakot noon? Napapaisip si David, mapapangiti, sa dahan-dahang sasagot. Anak, natakot ako. Pero natutunan ko na ang tapang, hindi yan ang kawalan ng takot. Ang tapang ay yung pagpili mong magmahal, magtiwala, kahit marami kang sugat, kahit hindi mo alam ang sagot sa lahat. Nagpupunta rin siya sa mga pagtitipon ng barangay, nagtuturo ng kantang natutunan niya kay tatay, at minsan, gumuguhit ng comics kasama si Lani, na ngayon ay guro na rin, at minsan, katuwang niya sa mga programa ng kabataan. Si Berto, na tumanda na rin kasama niya, palaging katuwang sa pagtawa at pag-alala sa mga kalokohan ng kanilang kabataan. Isang Sabado, naglakad si David papunta sa sementeryo. Nasa ilalim ng punong mangga, magkatabi ang nicho ni nanay at tatay. Sa kamay niya, may dalang maliit na kahon ng cassava cake at isang bulaklak ng gumamela. Tahimik siyang umupo, nagdasal, at inalala ang lahat, ang unang yakap ni nanay, ang tawa ni tatay, ang kantang "Bayan Ko", ang unang gabi ng bagyo at liwanag ng kandila sa madilim na gabi. Salamat po sa lahat, bulong niya. Dito ko natutunan na pwedeng magkaroon ng maraming ugat ang puso ng tao. Pwede kang maging anak ng dalawang mundo, basta't marunong kang tumanggap at magpatawad, magpasalamat at magmahal. Naglalakad siya pa uwi, pinagmamasdan ang mga bata sa barangay na ngayon ay parang salin ng kwento niya, mga batang iba-iba ang kulay, iba-iba ang ugali, pero sabay-sabay kumakain ng suman sa kanto, naglalaro ng luksong tinik, at umaawit ng mga kantang minahal niya. Minsan, dumalaw ang isang batang lalaki sa bahay niya. Sir Boy, paano niyo po nalaman na dito na ang bahay niyo, hindi sa Israel o Germany? Umupo si David, pinaupo ang bata, binigyan ng tinapay. Alam mo, anak, ang tahanan, hindi lang yan address sali. Hindi lang yan lugar kung saan ka pinanganak. Tahanan yung lugar kung saan tinatanggap ang sakit mo, minamahal ang buong pagkatao mo, at hinahayaan kang maging masaya, kahit anong lahi, kahit anong nakaraan. Napangiti ang bata. Gusto ko pong tumanda dito, sir. Napangiti si David, basta't marunong kang magmahal, kahit saan ka pumunta, pwedeng maging tahanan yan. Lumipas pa ang mga taon. Tumanda si David, umabot ng 78, may mga buhok na puti at kulubot ang kamay, ngunit hindi nagbago ang init ng ngiti niya. Sa huling mga buwan ng buhay niya, palagi siyang binibisita ng mga bata, dinadala ng mga guro sa mga klase, tinatanong tungkol sa nakaraan, hinahanap ang aral na parang hiyas sa bawat kwento. Isang gabi, habang nakahiga sa lumang banig, pinakikinggan ang kuliglig sa labas ng bintana, ramdam niyang malapit na ang huling yugto ng kwento niya. Tinawag niya si Lani, na ngayon ay isa ng kaibigang tila kapatid. Lani, kapag dumating na yung araw, huwag mong hayaang kalimutan ng mga bata ang kwento natin, ha? Umiyak si Lani, pero tumango. Hindi kita kakalimutan, Doy. Ikaw ang dahilan kung bakit natutunan kong mahalin ang bawat batang kakaiba. Nagpahinga si David, bumulong ng isalamat. Pusong Filipino. Anak ng Diyos. At sa huling pagkakataon, umiti siya, ramdam ang kapayapaan ng isang buhay na itinanim sa dalawang mundo, ngunit sumibol sa lupang Pilipino. Nang pumanaw siya, buong barangay nagtipon-tipon. Pinaghandaan ang libing na parang pista, may gitara, may kanta, may mga batang nagdala ng bulaklak, may matatanda na nagkwento ng araw na una nilang nakilala si Doy. Inilibing siya sa tabi ni nanay at tatay, sa ilalim ng punong mangga na naging saksi sa lahat ng sugat at tagumpay ng kanyang buhay. Sa kanyang lapida, nakaukit sa Tagalog at Hebrew, Pusong Filipino, Anak ng Diyos. Naging alamat si David sa barangay at sa bayan, hindi dahil sa lahi o sa pinagmulan, kundi dahil pinili niyang maging anak, kapatid, kaibigan, at guro sa isang bayang bukas ang puso. Ang kwento niya ay naging inspirasyon ng mga batang takot na mag-isa, ng mga pamilya na natutong tumanggap, at ng bayan na patuloy na naniniwala sa lakas ng malasakit. Sa bawat kwento na ibinulong ng hangin sa gabi, sa bawat batang naglalaro sa kalsada, nanatiling buhay si Doy. Naging paalala siya na sa mundo, may mga tahanang hindi natin pinili ng dugo, ngunit pinili ng puso. At sa huling sandali ng kwento, tila nagsalita ang lupa, ang hangin, ang mga bituin, at sinabi kay David, dito ka nabuhay, dito ka minahal, dito ka naging ikaw. I like ang video at mag-subscribe sa channel kung nagustuhan mo.